Good morning mga kakuking. Today is our October 30, Wednesday of the month of October. So, malapit na. Mabilis masyadong panahon. Medyo busy ang mga tao ngayon. Siyempre, nagpe-prepare sila sa pag-visit sa kanilang mga loved ones. No? Kaya kahit ang mga media ngayon, kahit ang mga kapulisan ngayon, ang ating mga LGU ay nagiging so much busy ngayon dahil pine-prepare nila yung magiging traffic sa mga sementeryo. So, yung iba naman, mga hindi nakakadalaw, they just give a prayer, a deep prayer for their loved ones. Ano po? Ako po siguro, by tomorrow, papasyal tayo doon sa aking nanay at tatay sa Loyola, Marikina. So, masyado mahabang holiday ngayon. Marami, lalo na traffic. So, mga kauking, in a few weeks to come, ano po, kung mapapansin nyo, si Master, medyo babaguhin po natin yung segmental flow ng ating show para mas mabilis yung matutunan, makapokus kayo dun sa niluluto ko para hindi na tayo masyado nagkikwentuhan. Ano po? So, ganun ang gagawin natin by a few weeks to come. Mga darating na linggo, siguro starting Monday. So, hindi na tayo masyado makakapagkwentuhan. Kwento tayo konti, tapos concentrate tayo sa niluluto ko. Yan, ganun po ang gagawin natin para po ma-focus nyo yung mga niluluto ni Master. For today's recipe, luto tayo ng arroz ala cubana. Yan. So, maraming klase ng arroz ala cubana. Ano po? Pero to, arroz ala cubana ni Master. So, bago lahat, so I would like to greet first our first watcher ng ating show. Siyempre si Kuya Melvin Lagarde. Magandang umaga, Kuya Melvin. Maagap talaga to, si Kuya Melvin. Hindi nagpapahuli to sa takbuhan ng panonood ng show ni Master. Ano po? The same time mga kauking, I would like to announce to you that by November, magsisimula na po tayo makita yung palabas natin, yung show natin sa 11 platform ng Film TV. So, yan. Andyan na yung Roku sa state, sa Canada. So, 11 platform po yan, including po yung mga cable channels dito sa ating bansa, Pilipinas. So, mga cooking sa natin, meron tayo ditong saging saba. Meron tayong cheese. Siyempre, nandyan yung ating pork kiniling. Ano po? Meron tayong carrots. Meron tayong green pepper. Siyempre, meron tayong tomato sauce. Garlic. Onion. Then, black pepper. Ayan. Tapos meron tayo ditong several piece of eggs. So, umpisa natin mga cooking. Prito muna tayo ng ating preparation muna tayo ng ating banana. Ano po? Yan. So, tayo yan. So, mga cooking, ito preparasyon yan. Kasi ang arroz ala cubana, meron po siyang saging na saba. Ito po para yung pagkain nyo nung pork, pang-neutralize po yung lasa para hindi kayo maumay. Yan.
Prepare tayo nito. Pakitaan ko kayo mamaya ng finished product ni Master. Ayan. So, iwain lang po natin sa gitna to, mga ka-okay. Yan. I-remind ko lang po sa inyo mga ka-okay, malapit na po yung ating NGO TV Award. This will come on November 23. So, naka-live po tayo noon. Mapapanood yung ating awardees. Marami po tayong awardees ngayon, mga ka-okay. The NGO is doing it every year. So, for the 2024, yan po yung ating NGO TV Award. Yan. Kaya mga ka-okay, ganyan lang yan. Gawin lang po natin golden brown ang ating banana. Wala yung dito. Wala yung tong natin dito. Yan. So habang nagpiprito tayo ng mga ka-okay, ng ating banana. Prepare tayo ng ating sasama sa ayan. Okay. Yung pong laki nito, mga ka-okay, kapareho po ng laki ng cheese. Yan. We'll just make it like this. Yan. Depende po to sa dami ng giniling nyo. So kung ang lulutuin nyo po 1 kilo na pork giniling, pwede na po doon yung 1 carrots. Pero kung 1.5 to 2 kilos, kailangan po natin ay 2 carrots. Kung gaano po karami ng carrots, ganun din po karami yung cheese. Ayan mga ka-okay. Ayan. Ayan natin ating banana. Saan po nagsimula mga ka-okay ang tawag sa niluluto ni Master ngayon? Ito po product ng mga Cuban. Mga Cubana. Ayan. Kaya tawag arroz ala Cubana. Mga Cuban, Ayan. Parang si parang si pag dito. Yun yung sa TV Patrol, si Kuya, Si Kuya Kim.
Kuya Kim, ano na? So, kailangan sinasabi natin sa ating manonood, bakit ba tinawag na aros? Ha? Kung titignan mo mga kakuking, yung aros, ha? Sa Tagalog niya parang ginisa. No? Aros, alakubana. So, ayan, mga kakuking. Nakadali na tayo nitong ating banana. So, tirahin naman natin ngayon itong para magisa na natin. Para madalian tayo. Tirahin na natin itong pork. Medyo matagal po yung pork. Ayan. Yung iba mga kakuking, nilalagyan ng nilalagyan po ng medyo spicy. Lalo na yung mga Cubano. Mahilig po yan yung Tabasco. Narinig niyo ba yung Tabasco? Tabasco sauce. Yan, napakahilig nila dyan. Talagang isinasabaw yung Tabasco. Doon din po nanggaling yung nagsimula yung Tabasco na yan. Pag sinabi mo Tabasco, mga kakuking, medyo may kamahalan ng presyo. Ha? Ngayon, ang ginagamit natin dito, yung local na na Tabasco. Kaya mga kakuking, tira tayo. Sibuyas. Natin bawang. Yun yung local hot sauce. Yan. Umilipad ang utak ni Master. Nakakalimutan yung hot sauce. Tama ako eh. Ayan natin ating pork. Natin ang soy sauce. Yan. Natin paminta. Natin ang konting sarap. Yan. Yan. Lagyan na natin mga kakuking habang niluluto natin. Lagyan na natin tomato sauce. Put some water on it. Yan. Gasan lang natin yung ating tomato sauce. Yan. Kuya Lumar. Good morning, Kuya Lumar. Ating kumare from Baguio. Si aking kumaring maganda. Si Divina Serrano. Ha? Yan ang mga natin, no? Yung mga dali lang po. Mamaya babatiin ko kayo. Maghihiwa lang po si Master. Ha? Kasi si Master, mas feel niyang siya naghihiwa ng mga sasahog natin dito sa ating aros eh. Yan. Tuloy tayo ng hiwa mga kuy habang iniintay natin si pork.
Actually, meron ako diyang chopper. Okay. Kaya lang, kung gagawin mo kasi, this will be served. Lalo na sa mga medyo bigating tao. Pag hinapin mo kasi yung processor ko, yung chopper ko doon, durog ang kerot. Hindi maganda hiwa. Ito, gusto ko sa inyo mamaya, pakita ko sa inyo. Napakagandang tingnan pagka po ipinilating mo to. Ayoko po yung pupulaan niyo yung tinuro ko sa inyo. Ito turo ni Master eh. Gilingin yung carrots eh. Diba? Mahirap kayo turo ko ng mali. Mas maganda po ituro ni Master sa inyo. Yung tama. Nga pala, may iba ako kanina. I'm just talking with one of the caller. Tumawag po sa NGO TV. Nagpo-propose po siya ng isang segment. Gusto raw niya ako ma-meet. Ngayon, meron na tayong Feng Shui, di ba? Every first Wednesday of the month. So, next week, meron tayong Feng Shui. Alas 9 po ng umaga yan. Ngayon, may tumawag sa akin para normal naman. As far as I know, yung mga paranormal, yun yung yung halimbawa, yung bahay mo, papalayasin yung demonyo. O, yun. Yun ang, correct me if I'm wrong, mga kakuking, Kasi, sa totoo lang, sa TV ko lang napapanood yan, yung mga paranormal na yan, lalo na ngayon, November. Parang naging tradisyon na natin yung pag-November araw daw ng multo. No, mga kuking, kukorek ko lang kayo, yung mga anak nyo dapat binabago nyo yung nasa utak nila kasi nakakalakihan ng mga bata. November 1, natatakot sila kasi Halloween. Di ba? May mga ganyan sa state, sineselebrate yan. Number 1 sineselebrate ang Halloween sa state, mga kuking, For your information. Mas nakikita ko doon sineselebrate ang Halloween kaysa masayang Pasko. Sila talaga pag Halloween, nakabihis na bungo, kung ano-ano. May mga sungay na nilalagay sa ulo nila, naka-costume, tapos meron silang, anong tawag sa ganun? Yung mga bata. Merong nagbabahay-bay. Oo. Ano? Yun. Ano man ang tawag doon? May dala-dala silang ulo ng basket ng kulay orange, tapos umiikot. Nangingi ng candy. Treats or ano yun? Wala ngayon ko lang nakikita sa totoo lang. Nung mga bata kasi kami, napalaki kami ng magulang namin hindi lumalabas ng bahay Rola. Sa bahay lang kami. Hindi ka pwedeng maggala. Pag naggala ka, na walang alam, yung nanay ko, handa mo na yung singit mo. Tad-tad ka ng kurot. Ganun ang nanay ko noon. Kaya, malungkot man sabihin sa inyo, kaya sabi ko sa inyo, si Master, hindi ko natutunan yung mga ganyan. Saranggola, yoyo, pollen, text. Hindi namin natutunan yan. Kaya pag may nakikita ako nagpapalipad ng saranggola, natutuwa ako. Minsan nga pala nagtry ako doon sa Nueva Ecija. So, sa isa sa mga project ni Master, kasi sarap doon open doon Masarap magpalipad ng saranggola.
Sabi kasi yun, sa katangahan ni Master eh. Sa lakas ng hangin, kung bakit di ko mapataas yung saranggola eh. Wala. Hanggang sa nagkasira-sira yung saranggolang ginawa namin. Ha? Ngayon, may dumating. Hindi yan nakakita siguro. Nagsasaranggola kami. May dumating. Bata. Diba, mga 8 taon yun. Dala-dala saranggola. Pay saglit lang. Sabi ko sa'yo, saglit lang. Napalipad niya ang saranggola. Oh. Ako pa nagtanong doon sa bata. Paano mo ginawa yun? Oh. Tinuro niya sa akin. Ganito lang po yan. Oh. Nung actual ko pa rin ginagawa, hindi ko pa rin mapalipad yung saranggola. Oh. Yung nga ang kasabihan, pag hindi mo natutunan, hindi mo naaral. At aaralin mo pa lang yun. It takes time para matutunan mo. Pero ako hindi ko na inattempt na mag-aral nun kasi hindi ko na naman mapapalikan yung aking pagkabata eh. Patanda na eh. Si Master patanda na. So inuukol ko na lang yung the rest of my life malibang si Master by kahit paano may mabaon ako sa inyo na mga kaalaman, no? At least yung mga apo ko, ay si Lolo nun. Nagsosyo yan eh. Nagtuturo ng mga cooking show yan. Yan, mga ganun. May istorya na lang yung mga apo natin. Pero yung balikan ko pa yung pagkabata, hindi nakagawa ni Master yun. Ngayon, iisip tayo, saan tayo kahit paano makakatulong tayo sa inyo. Yan, itong ginagawa ko. Nakakatulong ako dun sa mga gusto matuto magluto. Yan. Meron pa ako isang naisip eh, mga kauking. May isang ano pa si Master eh. Ito lang. Pero iba-vlog na lang natin siguro. Alam niyo ba si Master, magaling gumawa ng cabinet. Nagdi-design ako ng mga cabinet. So, siguro yun. Gawa tayo na isang ganon. Ang tawag dito? Handicrafts. Ayan. Turuan kayo ni Master ng handicrafts. Kaya mga cooking. Albert, can I have my ketchup and sugar, please? Introducing Primo Boost, a premium food supplement designed to elevate your health with the finest natural ingredients. Camu extract, maca root extract, marine collagen, moringa, rosehip, sodium ascorbate, grapeseed extract, lemongrass extract, and zinc. Primo Boost delivers a carefully curated blend of nature's most potent nutrients to help you stay at your best. What are you waiting for? Contact us to know more about Primo Boost.
We use headphones as a part of our everyday lives. Whether we're at work, getting exercise, meditating, in transit, studying, practicing, or relaxing. Hi, I'm Ryan Sway, the founder of Aircom. I would like to introduce the world's first wireless airflow audio earbuds. As a festival and a concert junkie, I really enjoy the live experience of being there and feeling the music. When we started developing Airflow, our goal was to reproduce that live experience using earbuds. The problem with traditional headphones is that the speakers are located inside of the earpiece, literally giving you centimeters before the audio hits your eardrum. What Aircom is doing, they're the first company to actually address the fact that there needs to be a space involved associated with having the sound waves expand fully. The difference between traditional headphones and Aircom audio is that the air tube gives you 8 times more space, allowing the sound waves to fully develop before they actually hit your eardrums. And this gives it a much more live, natural sound, just like in a recording studio. It's real nice that someone actually addressed the physics associated with how sound comes out. The challenge we had was to create an earbud with enough airspace for the sound to fully develop and breathe. Unfortunately, traditional earbuds are about the size of a jelly bean, and there's just not enough airspace. However, that changed when we developed Airflow Audio. Airflow uses an air tube to deliver 6 to 8 times more airspace than traditional earbuds. The end result is a true live listening experience, just like you're at a festival or a concert. We also added magnets to the back of the earpieces so you can wear it around your neck when you're not using it. Being that the drivers are 8 inches from the earpiece, the magnets do not affect the integrity of the sound at all. The orange line represents the frequency transmitting through the wire to the speaker, which then converts to the blue sound wave that develops more as it travels up the air tube, producing a balanced, full body and live listening experience. Another really cool feature is that these earbuds are sweat-proof and water-resistant because they're coated with a super hydrophobic nanotechnology. So now you can be on a skateboard or riding a motorcycle and listen to music as if you were watching a live show or actually in a recording studio. We're coming to you for help in bringing these unparalleled earbuds to market. We are the Philippines. We are land and sea. We are 7,107 islands. We are island people in a vast archipelago divided by the last ice age. We are one nation, yet a diverse people. We think in different ways. We speak in many voices. We dream in many worlds. We live many lives, all alluring, for we are naturally beautiful. We are tropical, we are warm, of heart, of greeting, of climate. We are mountainous, we are volcanic, we have volcanoes within volcanoes, and the most perfect cone. We are wet all around. We are wet underground. And when the typhoons blow, we are wet all over. Never far from a waterfall. Never distant from a beach. Everywhere our soothing waters beckon. We are lush, we are fertile, we are prolific, multifarious, biologically diverse. 10 times more, so they say, than the Galapagos itself. We have the smallest primate, the smallest carabao, the smallest fish. We have the largest fruit, the largest flower, the largest raptor, the majestic Philippine eagle.
and other rare finds. The dugong, the cloud rat, grass owls, civet cats that deliver a wild flavored coffee. Hundreds of species of birds and insects. Thousands of species of fish and shells. And there, gleaming in the center of the Sulu Sea, the Tubataha Reef, a World Heritage Site. Only one of many others in these sun-kissed islands. And here we are, its people, the Filipinos. Who love to eat, who love to drink, who love to do nothing, who love to be ourselves. We sing a lot. We dance a lot. We talk a lot. We love a lot. We love a good laugh, and we do laugh a good lot. We laugh at each other, we laugh at ourselves. We celebrate life with raised glass, on bended knee, with innocence, with passion, with grace. We are 7,107 islands. Incredible, irresistible, unforgettable. We are the Philippines. So yan. Tuloy natin yan. Ito, nilagyan natin tomato sauce. Diba? Ito, lalagyan natin ng nakakalimutan. Wala tayong brown sugar. Ito. Okay. Ating ketchup. Ito pinakita yung brown, no? Basta banana. Dito yung brown, eh. Usap muna tayo. Malilibre ko kayo sa aking show, eh. Ha? Okay. Yan. Natin toyo. Pwede na natin lagay, mga koki, para maluto na. Pwede natin lagay yung carrots. Yung iniwan ni Master. Natin lahat yan, Albert. Resins. I forgot, resin. Yan, mga koki. Paluluto din yan. Yan. Yung resins to, mga koki. Yan, nangangamoy na. Bango. Medyo kailangan po ito, mga kuking, i-dry natin ng konti. Ha? Ayan. Mamaya, magpa-fry tayo ng egg. Yan na yung yan na yung kwento sa yan na yung kwento. Lagyan natin paminta. Yan na yung kwento ng arroz. So, after po nito, mga kuking, lalagay natin ang ating resins at saka cheese.
Ayan. Medyo kailangan lang Actually, ang pork giniling, madaling lutuin. Kaya si Master, pinakukulo maigi itong giniling niya with tomato sauce and ketchup para po lumasa ng gusto yung sauce niya. Yan na. Wala pa po salad. Yun. Tingnan natin ang sugar. Sugar po mga ka-cooking. Sukatin natin. 1/4 cup. 1/4 cup ng sugar. Gusto niyo po ng brown? Gusto niyo white? Wala pong problema yan. Kailangan po ito mga ka-cooking. Nag-aagaw po siya ng konting tamis at saka alat. Yan po ang luto ng arroz. Mampo natin uli. Ayun na. Ayun na mga cooking. Tarayan natin ito ngayon. Natin para yan. Natin yung bell pepper. Yan. Di ba sabi ko sa inyo, bell pepper, nakakain ng hilaw yan. Kakain kayo ng hilaw. Pero nung nakaraan show ko, kinain ko yung bell pepper, pinakita ko sa inyo. Yan. Sandali na lang po yan. Malapit na matapos yan. Then, pa-fried lang tayo ng para pakita ko sa inyo kung paano ginagawa ni Master ang plating. Po. Plating ng arroz. May plating po kasi yan Para halimbawa, gusto nyong gawing hanap buhay itong arroz, ala cubana. Kahit pa paano, naturuan kayo ni Master ng plating ng arroz ala cubana. Dami nating viewer ngayon. Yan. Sabi ng mga kaibigan ko, wala kang kalam-alam. Magaling ka pala magluto. Ha? Hindi po magaling magluto si Master. Masarap magluto. Ha? Pag sinabi mo kasi magaling. Okay. Ayo? Si Ma'am Claude. Si Reta. Maagap, Kabalikat, Eagles Club. Magandang umaga po, Kuya Crisanto. Magandang umaga po sa inyo, Kuya. Yan, may nanonood sa ating taga Maagap, Kabalikat. Yan, Kuya. Nagluluto po si Kuya. Yan, nagluluto po ng arroz ala cubana. Yan. Yan. Kasi natin yan. Yung iba pong nagluluto ng arroz ala cubana, simple lang kasi unang-una, kino-commercialize nila yung tinda. So, ito po kasi tinuturo ni Master, ito yung arroz ala cubana
na pang-pamilya. Ngayon, pwede nyong i-remove po ang bell pepper. Yan. Pero sa arroz a la cubana, hindi po pwedeng mawala ang pasas. Yan. Pwede nyo rin pong i-remove ang cheese. So, sa arroz a la cubana, hindi po pwedeng mawala ang siyempre, giniling. Ano po luluto? Kaya nga arroz a la cubana, tanggalin nyo yung giniling. Pwede nyo pong tanggalin itong bell pepper. Yan. Yan, mga kakuking. Ang bango. Ang bango, mga kakuking. Ang bango niya. Sarap. Yan. Ayan natin ito, mga kakuking. Ayan natin yung cheese. Ha? Yan. Iniwa ni Master yung cheese ng pie square. Yan na. Diba? O mga kakuking, lagay na rin natin ang ating resins. Ayan po natin resins, mga kakuking. Ayan. Ayan na. Sarap na naman ito. Mga kakuking. Ito. Pwede nyo ulam. Pwede nyo ipalaman sa anong tawag doon sa nabibiling pandesal na malalaki? Anong bilihan yung pandesal na yun? Sikat yun eh. Kasi lalaki ng pandesal nun eh. Pwede nyo yung ipalaman to. Ha? Ayan mga kakuking. Yan na yung ayan nating arroz. Ha? Ngayon, yun, buti na lang meron. Kala ko wala. Ha? Maaagap talaga magsaing itong mga tao ko dito sa studio. Tingnan natin one time, mga kuking. Kung tama na yung alat, tama na yung medyo kulang po sa alat. Ito talagang ginagamit yung toyo na. Dami ka na nilalagay pero walang alat. Samantalang nung una kong mga luto noon na, yung bata pa ako, tulong ko si nanay. Magpatak ka lang ng konti nito, super alat. Napansin ko lang, ha? Si Silver. Ayan. Kaya na magduktong kung sino yung kasunod, si Silver. Simula nung ginamit ito mga kakuking. Wala na nga, ibuhos ko yung isang lalagyan ng malaki. Hindi siya tablan-tablan ng alat. Kaya tuloy nangyayari. Para umalat na siya. Kasi may itim na yung lulutuin ko eh. Isang ginagawa ko, nilalagyan ko na lang ng salt. Para matapos ng istorya. Ito talaga si Silver. Ha? Medyo binago yung quality nung toyo. Pag lolo-loko to si Silver, hindi binarik yung quality niya. Kuya Boy na lang ako pupunta. Kukuha ko ng toyo. Boy toyo. Ha? Wala pupunta. Malamang matindi ang toyo nun. Ha? Yan. Oo. Dami ko na nilagay. Hindi ako makagonda ng lasa ng timpla ko sa alat. Ha? Ewan ko itong mga manonood ko, sila Mare. Nagluluto to eh. Yan. Yan na. Yan mga kakuking. Kailangan lang po medyo tutuyuin po natin mga kakuking kasi pinarasahan natin eh. Pero napakaganda nito mga kakuking. Yan. Sana si
Yan natin. Bell pepper. Leto Ricados. Ayun na mga kuwig. Tuturo ko na sa inyo ngayon ang plating. Kailangan po mga kuwig medyo hayaan nyo kumapit yung giniling doon sa doon sa karne. Ay, yung giniling. Yung sauce. Tomato sauce. Saka po yung konting ketchup. Toyo. Para pag kinain nyo po yung... Actually, luto na po yung giniling. Tinikman ko. Pero pinapakapit ko lang yung lasa para po... Ayan na mga kakawig. Okay, mainit. Tapos na po ito. Ayan. Tayo ng isang frying pan natin. Egg. Ayan. Okay. Medyo dry na po siya. Oh. Walas tikin. Sarap. Sarap. Mas gusto ko to palaman sa tinapay ito eh. Ha? Napakasarap mga okay. Yan. Ayan mo natin ito mga okay ha. So tayo ng preparasyon sa ating plating. Okay. Isang egg. Yun. Konting asin. Yan. Gusto ko lang pakita sa inyo mga ka-okay. Paano ipe-prepare ni Master yung ito kasi noon pinapa-order ko dati ito eh. Arroz ala cubana. Yan mga ka-okay. Patapos na tayo. Yan. Wala yung plating yun, mga koking. Wala tayong plating. Okay. Gagawa si Master ng plating. Wala to eh. Yan. Panoorin ito mga koking. Paano gagawin ni Master to? Alright. Napakaganda nito mga kakubig.
Ito mga cooking ha. Yan. Siguro ito ay yan. Ayan ang sharing. Kuha tayo ng ngayon ng aros. Yan. Mga cooking. Tingnan ko lang. Sige, mapusog. Mga cooking. Ayan na ating aros ala Cubana. Mga cooking. Ang aros ala Cubana ni Master. Ngayon, para medyo magandang-ganda dahil Halloween ngayon, mga ka-okay. Lagyan natin dekorasyon. Yan. Yan. Ito yung harap, yung likod. Mga ka-okay. Ha? Alright, mga ka-okay. So, ito na naman po ang ating isang special na pinamalas sa inyo upang makita nyo how Master cook aros ala Cubana special. Ayan. So mga ka-cooking, bago po tayo magtapos at magpaalam, so sabihin po na natin, pasalamatan natin ating partner si Maric Auto Detailing. Tatagpuan po yan dito sa 3665 East Bank Road. Ayan. Tsaka po si Lucar Accessories. Kasama ko po yan dito sa loob ng aking compound. So yan po ang ating mga partner, mga ka-cooking. So again, on the next episode, magandang umaga, Kuya Gabi Labastida Jr., ang ating one of the board of directors sa ating NGO TV network. Ayan, magandang umaga po. Ayan, nanonood po si Kuya Gab ngayon. Ayan, marami po tayo. Si Ate Marian Parungaw is watching. Siyempre, hindi nawawala ang aking kuyang mahal, si Melvin Lagarde. Ha? So, iba na banggit natin, si Crisanto ng Maagap Kabalikat Eagles Club. Maraming salamat po sa panonood, Kuya. Ano po? Hanggang sa ating susunod na episode. Ano po? Sa Monday. So, medyo haba lang po ating pasensya sa pagbiyahe, sa pagdalaw sa puntod na ating mga minamahal. At talaga po pagka-undas consumption po ang traffic. Lalo na po yung mga pa-north at lalo na po yung mga pa-south. Matik na po yan. Pinaghahandaan na po talaga yan ng mga biyahero yung makonsumi sa traffic. Ano po? So magdala po kayo ng bolsa de yelo para ilalagay sa ulo para hindi minit ang ulo. Ano po mga cooking? Ingat po lahat. Ano po? Sama po natin sa dalangin ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw. Ano po? Sinasama ko na po ni Master ang aking dalangin sa lahat ng mga pumanaw na sa daigdig. Pumanaw na po ang mga mahal natin sa buhay. So mga ka-cooking, maraming salamat po sa pagbabantay at pagpapanood ulit ng ating show. Next week mga ka-cooking, iba na po ang style ng Master Cooking naman nyo. I just want to show my face on the first stage. Then we will concentrate of whatsoever I'm going to cook at the time ng aking show. So medyo babawasan po natin yung kwentuhan natin para po nakapokus tayo sa niluluto ni Master. So hanggang sa susunod po na episode, maraming salamat po sa mga nanood. Nandito lang po lagi ang nag-iisa, si Master Cooking na naman nyo. Bye-bye.